What's up mga ka-idol? This is Anivert TV again. So nagbabalik, magandang araw sa inyong lahat, magandang gabi sa lahat ng solid subscribers, followers dito sa ating munting tahanan mga ka-idol. Syempre kung napadaan na kayo dito sa aking YouTube channel, huwag nyo naman kalimutan mag-subscribe and i-click yung notification bell button para click yung all para ma-update pa kayo sa mga i-upload pa natin dito sa ating YouTube channel mga ka-idol. At syempre, ang video na ito mga ka-idol ay ito yung pagtatak ni Dirk Nowitzki sa kanyang karera sa NBA mga ka-idol at ating tunghayan yung kanyang karera. At isa lang naman yun ng 14-time All-Star at naging League MVP, Finals MVP at higit sa lahat siya ang nag-iisang kampyonato. Kumbaga ito yung first kampiyon sa kanyang karera at ito yung huli. So yan ang mga kanyang achievements sa NBA na nakuha. Siya lang si Dirk Nowitzki at kanyang buong karera mga ka-idol. Ang kanyang loyalty sa Dallas. So kumbaga ito yung hindi na siya nalipat sa ibang team kung hindi sa Dallas lang mga ka-idol. So ito yung kanyang legendary one league fade away. So kumbaga siya yung nagpapasikat nito mga ka-idol. Talagang tumatak ito sa NBA mga ka-idol na hindi na makakalimutan. So maraming gumaya ngayon sa kanya mga ka-idol na kumbaga 7-footer ito mga ka-idol. Kaya basic lang sa kanya yung one league fade away. So para mas lalo pang maintindihan mga ka-idol, ang video na ito ay galing sa Dimeflix. So subscribe natin. Syempre yung link ay nasa description mga ka-idol para mabisita nyo at subscribe nyo na din mga ka-idol. So syempre humanap na kayo ng pwesto para sabayan nyo kung panoorin yung video ni Dirk, ang kwento ni Dirk Nowitzki sa kanyang karera mga ka-idol. So huwag na nating papatagalin. Let's go! Dirk Nowitzki, 14-time All-Star, naging League MVP, Finals MVP at higit sa lahat ay isang kampyonato. Yan ang ilan sa mga achievements na nakuha ni Dirk mga repa sa kanyang buong karir. Ang kanyang loyalty sa Dallas at ang kanyang legendary one-legged fadeaway ay talaga namang umugong sa loob at labas ng liga. Pero ang malaking katanungan ng karamihan ay ano nga ba ang kanyang tinahak bago siya makapasok sa NBA at higit sa lahat ay gaano nga ba siya kagaling? Rekta na tayo mga repa. June 19, 1978 nang ipinanganak sa Würzburg, Germany si Dirk Nowitzki. Siya ay mula sa pamilya ng mga atleta. Ang kanyang nanay kasi mga repa ay isang professional basketball player. Ang kanyang ama naman ay isang handball player at nirepresent din ng Germany sa highest international level. Sa kanyang murang edad ay nahilig na siya sa sports. Naglaro siya ng handball. Na-dominate niya din ng tennis pero mas nakahiligan niya talaga ang basketball. Dahil sa kanyang tangkad at dahil na din sa suporta ng kanyang magulang ay sa edad na 15 years old ay sumali na siya sa isang local basketball team sa Germany. Dito ay nakuha niya ang atensyon ng isang former German international basketball player na si Holger Jess Windner. Matapos niyang maispatan ng laruan at potential ni Dirk Nowitzki ay agad itong nag-offer na maging mentor nito at makalipas ang 3 linggo ay nag-umpisa agad sila. While ang naging training ni Dirk mga repa ay medyo kakaiba. Tuwing shooting drills kasi nila ay nire-required ng kanyang mentor na dapat nakataas ang kanyang binti, mapakaliwa o mapakanan man ang kanyang tira. Nag-aral din siya ng mga musical instruments katulad na lamang ng saxophone para daw ma-improve. So dati pa pala nag-aaral pala ito mga ka-idol. Kumbaga hindi pa siya pumasok sa NBA. Ito na pala yung kanyang signature, no? So one league, ito yung favorite fade away na kanyang palagi niyang ginagamit ito sa pag tumira ng kumbaga grabe to pag tumira talaga di maabot ng kalaban kasi 7-footer nga itong si Dirk Nowitzki mga ka-idol, you know? Prove ang kanyang sense of improvisation. Nag-aral din siya ng gitara para naman sa rhythm and strength ang kanyang mga daliri at nag-ballroom din siya para naman sa kanyang footwork. Dagdag ko na din na ang kanyang mentor ay magaling sa math at physics kaya naman gumawa ito ng isang formula base sa height at sa haba ng braso ni Dirk Nowitzki. Basically mga repa napag-alaman niya na kailangan tumira ng 60-degree angle ni Dirk para maging accurate ang kanyang shooting. Dahil sa kanyang abilidad, talino ng kanyang mentor at dahil na din sa nakaka
nakakabaliw nilang training routine ay nang lumaon ay naging maganda talaga ang naging resulta ng kanilang ensayo. Sa katunayan ay makalipas ang 3 taon sa edad na 18 ay siya na ang itinanghal na German Basketballer of the Year at naging leading scorer din siya ng kanyang kupunan dahil nag-average siya noon ng 28 points per game. Dahil sa kanyang pinamalas na galing sa Germany ay napagpasa niya ng pumunta at makipagsapalaran sa Estados Unidos at sa kanyang pagtungtong dito ay unti-unti agad siyang nakilala. Noong nag-participate kaya siya sa Nike Hoops Heroes Tour ay nakalaban niya ang mga NBA stars katulad na lamang ni Charles Barkley at Scottie Pippen. Sa katunayan ay na-outplayed at nadakdakan niya pa itong si Barkley, kaya naman nang matapos ang game na yun ay nagkomento agad si Charles Barkley sa potensyal ni Dirk Nowitzki. Wika niya ay henyo daw itong si Dirk at kung gusto niyang pumasok sa liga ay tumawag lamang sa kanya. Hindi pa dito yung matatapos mga repa dahil noong naimbitahan siya sa Nike Hoop Summit na kung saan makakalaban nila ang US Talents kontra sa kanilang mga international players ay nakapagtala siya ng 33 points at 14 rebounds. Dahil sa kanyang nagawang resume sa maikling panahon niya sa US at dahil na din sa kanyang mga achievements sa Germany ay pinili siya ng Milwaukee Bucks bilang 9th overall pick noong 1998 NBA draft. Mga ka-idol, itong si Dirk Nowitzki, doon pa lang sa Germany, doon na siya nagpapakita ng gilas para makuha yung kanyang pangarap na makapasok sa NBA. So, noong 1998, NBA draft ay ito siya, nagpa-draft na sa NBA mga ka-idol. So, tingnan natin kung anong pick siya nakuha. So, nakuha siya ng Bucks. At agad din siyang na-trade sa Dallas Mavericks, kapalit niya dito si Robert Traylor. Noong 1998 NBA draft at agad din siyang na-trade sa Dallas Mavericks, kapalit niya dito si Robert Traylor. So, idol ay 9 pick, overall pick siya sa Dallas siya nakuha, kaso na sa wait lang mga idol, anong achievement sa Germany ay pinili siya ng Milwaukee Bucks bilang 9th overall pick. Noong na-pick siya ng Milwaukee Bucks, ang 9th overall pick, at na-trade naman kagad siya sa Dallas. So, kumbaga, ang team ng Dallas ay kanyang second team na napuntahan sa NBA sa kanyang buong karera mga ka-idol. Noong 1998 NBA draft at agad din siyang na-trade sa Dallas Mavericks, kapalit niya dito si Robert Traylor. Dahil sa physicality at fast pace ng NBA, masasabing nag-struggle talaga si Dirk sa kanyang rookie year. Nag-average lang kayo sa noon ng 8 points at 3 rebounds per game. Well, noong sumunod na season 1999 to 2000, ang Mavs mga repa ay nabili na ni Mark Cuban at nag-invest ito ng malaking halaga para sa mga training facilities, sports science at marami pang iba na maaaring makatulong sa kanyang team. Sa season din na yun ay nakuha na ni Dirk mga repa ang tamang timpla para makasabay na siya sa laruan sa NBA. Dito ay nag-average siya ng 17.5 points, 6.5 rebounds at 2.5 assists per game. Dahil sa napansin ng NBA ang kanyang 3 points accuracy ay naimbitahan siya sa 3-point competition at siya mga repa ang naging tallest player ever to participate sa 3-point contest. Dagdag ko na din na naging runner-up din siya sa Most Improved Player Award nung time na yon. Noong sumunod na season 2000 to 2001, dito ay napili na siya sa All-Star, which was the first of his 11 consecutive All-Star year. Dito din nagumpisa ang 11 consecutive season na nakapasok sila sa playoffs at higit sa lahat ay dito din nakilala ang Dallas Mavericks Big 3 na pinangungunahan nila Dirk Nowitzki, Steve Nash at Michael Finley. Dahil sa kanilang chemistry ay talaga namang na-dominate nila ang liga. Sa katunayan ay lagi silang nasa top ranking partikular na sa opensa from 2002 to 2004. Naging pan-top 1 pa nga sila sa offensive rating noong 2003. Sa kabila ng kanilang magandang opensa ay pagdating naman sa depensa ay lagapak sila. Sa katunayan ay anime parang pader ang San Antonio Spurs at Sacramento Kings dahil lagi silang nasisilat ng dalawang team na ito sa playoffs. So bago pala nagkampiyon yung Dallas Mavericks mga ka-idol ay dumaan talaga sila sa pinaka-weirdo na nangyayari sa kanilang team. So bago sila nag-champion, meron silang mga mahirap na pinagdaanan, kaya solid pa rin yung nangyari sa bandang dulo, ay panalo pa rin. Nasa kanila pa rin yung huling halakhak. So nakuha yung first champion ng Dallas Mavericks at lalo na kay Dirk Nowitzki. So siya yung first na nagpa-champion dito sa Dallas mga ka-idol.
Pagpatak ng 2004 to 2005, dito ay nabuwag na ang Dallas Mavericks Big 3. Hindi kasi bumabor si Mark Cuban na magbayad pa ng more than $9 million per year kay Steve Nash, kaya naman nagdesisyon na siyang pumirma at muling bumalik sa Phoenix Suns. At sa di naasahang pangyari ay pagdating ng playoffs Western Conference Semifinals ay natalo sila ng Phoenix Suns sa Game 6. Bagamat natalo sila noon ay anime ito ang naging gasolina ni Dirk upang lalo pang pagbutihin. Sa sumunod na season 2005 to 2006, dito ay nanalo na siya sa 3-point contest at naging pantapuan muli sila sa offensive rating. At dahil na din sa kanilang bagong coach na si Ivory Johnson ay nag-improve mga repa ang kanilang depensa. Kaya naman pagdating ng playoffs, dito ay finally natalo na din nila ang San Antonio Spurs sa second round. So mga idol, meron akong video na nagawan ko na pala to ng review. Meron na tayong napanood na galing kay Backscore mga ka-idol patungkol ito kay Dirk Nowitzki. So ang gusto ko lang naman ay iba naman yung kung bakit siya tumatak dito sa NBA mga ka-idol. So yun na nga, ito na nga yung sagupaan ni Dirk Nowitzki at versus Spurs mga ka-idol. Matapos makapagtala ni Dirk ng 37 points at 15 rebounds noong Game 7. Sa Western Conference Finals naman ay nakatapat muli nila ang Phoenix Suns na pinangungunahan ni Steve Nash at naginit talaga si Dirk sa series na yon. Sa katunayan noong Game 5 ay kumamada siya ng 50 points at 12 rebounds at pagdating ng Game 6 ay natalo nila ang Phoenix Suns. Dahil sa pangyayaring yon ay nasecured na din nila ang NBA Finals, ang kauna-unahang finals appearance ng Dallas Mavericks sa 26 years nito as a franchise. Sa unang parte ng final series na yun ay pumabor sa Dallas at 2-0 pa nga nila ang Miami Heat. Pero dahil sa mga hindi maintindihan tawag ng referee noong mga sumunod na laro at dahil na din sa napakalupit na performance si Dwayne Wade ay wala nang naging sagot pa ang Dallas kung kaya't natalo sila noong Game 6. Sa kabila ng kanilang pagkatalo sa series na yun ay muli naman bumalik ang Dallas ng may determinasyon noong sumunod na season 2006 to 2007. Sa katunayan ay naging pang first seed sila sa Western Conference with 67 wins. Nag-average din si Dirk ng 25 points, 9 rebounds and shot 50-40-90 na kung saan siya mga repa ang naging panlimang player sa kasaysayan na nakagawa ng ganitong shooting percentages sa buong season. Kaya naman hindi na nakakapagtaka kung bakit siya ang itinanghal na MVP noon, ang kauna-unahang European player na nakasungkit ng MVP. Dahil sa nagawa ni Dirk at dahil na din sa regular season performance ng Dallas Mavericks ay naasahan ng karamihan na madodominate nila ang playoffs. Sa kasamaang Faraday natalo sila ng Golden State Warriors na pang 8 seed noon. Dahil sa pangyayaring yun ay talaga namang inatake ng media si Dirk. Sinabihan siya ng soft, choker at magre-retiro daw ito ng walang makukuhang kampyonato. Sa kabila ng napakaraming kritisismo ay nagpatuloy pa din siya sa kanyang pag-grind upang makarecover at mag-bounce back. Sa tatlong magkakasunod na season from 2008 to 2010 ay lagi naman nasa 50 plus wins ang kanilang panalo. Lagi din naman siya nakakasama sa All-Star at All-NBA team, pero pagdating talaga sa playoff success ay doon puno ng kritisismo. Bagamat maganda ang kanilang record sa regular season ay hindi naman makalampas mga repa ang Dallas sa first round at second round ng playoffs, pero may nagiba ang hip ng hangin pagdating ng 2011. Wilingid sa kaalaman ng marami ay bago magumpisa ang 2010 to 2011 season ay wala talaga nag-e-expect na magiging title contender ang Dallas Mavericks. 33 years old na kayo si Jason Terry, si Dirk naman ay 32. 37 na din itong si Jason Kidd at sa kanilang starting lineup ay si Tyson Chandler lamang ang pinakabata na 28 years old. Kung kaya't karamihan ng mga fans ay wala talagang inaasahan sa kanilang kupunan. Hanggang sa dumating na nga ang 2011 playoffs. Dito ay animo yung nag-click ang kanilang strategy. Si Tyson Chandler ang bahalang magdomina sa depensa. Si Dirk naman ay para sa opensa. At si Jason Kidd naman mga repa ang bahalang mag-control ng kanilang pace. Dahil sa mainit na kamay ni Dirk at dahil na din sa kontribusyon ng buong team, ay natalo nila sa first round ang Portland Trail Blazers. Naswept din nila ang Los Angeles Lakers na pinangungunahan ni Kobe Bryant na defending champion noon. Noong Western Conference Finals naman kontra OKC Thunder ay nakapagtala si Dirk Nowitzki ng 48 points. At nakapag-set din ng NBA record na 24 consecutive free throws made in a game and record for most free throws in a game without a miss noong Game 1. Natapos ang series na yun mga repa noong Game 5 matapos nilang matalo ang Oklahoma City Thunder na pinangungunahan nila Westbrook, Durant at James Harden. Sa kanilang pagpasok sa NBA Finals,
Dito ay naging heavy underdog talaga ang Dallas Mavericks. Bagamat mas maraming superstars ang Miami Heat ay hindi naman natin maitatangging mas balanse mga repa ang team ng Dallas noon. Sa final series, dito ay nakita natin kung gaano nga ba kalupit at kaklatch si Dirk Nowitzki. Sa katunayan noong game to ay nakambak nila ang Ito mga idol ay dito na nag-champion yung Dallas Mavericks versus Big 3 ng Miami Heat, sila LeBron, Dwayne Wade at Chris Paul. So ito yung nangyari mga idol. So patuloy natin mga idol. ang Miami Heat from 88 to 73 fourth quarter deficit. Bali siya mga repa ang umiscore ng final 9 points nila noon. At dahil sa left-handed driving layup ni Dirk ay natay niya ang series pa 1-1. Bagamat natalo sila noong Game 3 ay pagpatak ng Game 4. Dito ay nagpakitang gilas at anime nagliliyab talaga sa init si Dirk dahil siya ay mayroong trangkaso. Sa kabila ng kanyang sakit ay muli niya ulit ipinamalas ang kanyang killer instinct matapos niyang magawa ang game-winning basket para matay ang series pa 2-2. Nang matapos ang game na yun ay hindi na ulit nakasagot pa ang Miami Heat Big 3 at noong Game 6. Dito ay nakuha na ni Dirk Nowitzki ang kanyang kaisa-isang kampinato. Sumatotal ay nag-average siya noon ng 28 points, 8 rebounds with 46% shooting from 3 at 94% naman sa free throw line. Kaya naman hindi na nakakapagtaka kung bakit siya ang itinanghal na Finals MVP. Dahil sa kanilang playoff run ay na-recognize na si Dirk Nowitzki at ang kanyang legendary one-legged fadeaway na one of the deadliest offensive move in NBA history. Nang matapos ang kanilang makasaysayang pagkapanalo ay noong sumunod na season 2011 to 2012 ay hindi na nila na-retain ang key players ng kailang championship team. Nawala na si JJ Barea, Deshaun Stevenson at pati nga din itong si Tyson Chandler. Kaya naman pagdating ng playoffs ay agad din silang nalaglag sa first round sa kamay ng OKC Thunder. Sa mga sumunod na season ay naging desente naman ang laro ni Dirk Nowitzki. Yung nga lang ay lagi din naman silang nalalaglag sa playoffs. Sa kabila ng kakulangan sa team success ay marami pa din namang nagawa si Dirk na talaga naman tumatak sa mga fans. Sa katunayan ay noong 2017 ay siya ang pang-anim na player sa kasaysayan na nakaabot ng 30,000 points. Sa taon din ay pinarangalan din siya na Teammates of the Year. At pagdating ng 2019 sa edad na 40 years old, dito ay winakasan na niya ang kanyang career sa NBA. Matapos niya magretiro ay nakagawa na naman siya ng isang panibagong record dahil 21 years siyang nakapaglaro sa isang team. Ang kanyang loyalty sa Dallas Mavericks ay maituturing na one of the greatest in sports history. Si Giannis mga repa ay masasabing mas athletic kumpara kay Dirk. Si Luka naman ay mas talentado. Si Tony Parker naman ay mas maraming kampinato. Pero para sa akin ay si Dirk mga repa ang greatest European player of all time. Bali dito na nga magtatapos ang So ating yung mga idol, grabe yung ginagawa ni Dirk Nowitzki. So marami siyang pinagdaanan bago sila nag-champion dito sa Dallas Mavericks noon. So kumbaga para sa akin, maraming pinakamagaling na player dito sa NBA. Kumbaga lalo na yung mga Big 3, sila, yun na, binanggit niya kanina, si Ray Allen, si Giannis, si Luka. Pero para sa akin din ay itong si Dirk Nowitzki ay pinakamahusay na player dito sa NBA history mga ka-idol. So sana nagustuhan niyo yung video natin mga ka-idol at syempre, mag-iwan ng like at mag-subscribe at huwag niyo kalimutan i-click yung notification bell button at click all para ma-update pa kayo sa mga bago pang i-upload. So, ang may-ari ng video mga ka-idol ay galing sa Dimflix. So, yung link mga ka-idol ay lagi ko sa description mga ka-idol ay huwag niyo namang kalimutang bisitahin at subscribe niyo na din. So, maraming salamat sa inyong pagpanood mga ka-idol and God bless. kanyang